Si Paul Torero, isang mahalagang karakter sa loob ng sementeryo. Sila ang mga taong nangangalaga, nagbabantay at naglilinis ng mga puntod ng mga yumao. Ito ang kanilang hanap buhay na sumasagot sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ano po pangalan niya? Ano po? Ano po ba kayo sa Pulterero dito? Gano'n na po kayo katagal sa Pulterero sa seminaryo na to? 10 years na po. Sa loob po ng 10 years, sumasapat po ba yung kinikita niyo bilang sa Pulterero sa pang-araw-araw na pangangailangan? Tama lang po. Ilang taon na po kayo? Ano po? Ilang tawa po? Ngayon po, bilang sa Pulterero po, ano po yung mga karanasan na hindi niyo makakalimutan sa loob ng 10 taong servisyo niyo sa loob ng sementeryo? Pag-hukay doon. Pag-hukay po. Mahirap po ba maghukay ng ano? Lahat yung sinukay niyo po may laman. May laman na po. Bali po, pag nahukay niyo po yung mga may laman, saan niyo na po nilalagay yung mga po? At sinasako na po. Bali po, sa loob po ng 10 taon, kung sa pagiging sa Pulterero niyo po, kung bibigyan po kayo ng isang pagkakataon na magkaroon ng ibang trabaho, mas gusto niyo po bang magpalit ng trabaho o manatili na lang sa Pulterero? Maging sa Pulterero na lang po. Kahit bigyan pa po kayo ng mas magandang trabaho. Magpipili na okay po. Pwede po ba masubukan yung ginagawa niyo? Na paghukay ng ano? Sige po. Thank you po. Tanong po na pala. Sige po. Gaano kahirap ang ginagawa ng mga Pulterero ang paghuhukay na paglilibingan ng mga yumao? Oh, dali! May bangkay ka eh. Ayun! May nakaipit na buto. Takot ka dyan! Nada, dalawas ko na yun. Mahirap nga, mabigat yung pala. Kahit naman saan eh. Malabas na kayo. Oh, buti na to. Buti na to. Buti na to. Sino? Natin ata. Ha? Buti daw. May maka. Tuloy pa ba? Ganito po kahirap yung ginagawa ng mga Pulterero para makasurvive sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa paghuhukay nila ng lupa, kumikita sila ng mga 100 hanggang 300 piso para lamang pambili ng kanilang pangkain sa araw-araw. Pero, sa tuwing wala silang hukay, wala rin silang kinikita. Kaya talagang mahirap lang maging Pulterero. Pero, isa pong marangal na gawain ay pinagmamalaki ng mga Pulterero. Sa harap mismo ng Talang Cemetery, meron dito pagawa ng mga lapida. Yung mga lapida, yung ilalagay sa ibabaw ng mga nicho, pangalan, sino yung namatay doon. At makikita natin dito yung mga sample ng mga lapida na ginagawa rito. Tara, pasukin natin yung paggawa ng lapida. Kaya ano pong pangalan ninyo? Jomel. Siya po si Jomel. Siya yung gumagawa ng lapida kung makikita natin. Ilang taon na po kayong gumagawa ng lapida? 10 years. Bali 10 years na po. Bali, may ano po ba kayo? May personal po ba kayong training sa paggawa nito or natutunan niyo lang po? Bali, kaya po siya natutong gumawa nito, bali sa experience niya na rin. Ano po ba yung nilalagay niyo dyan? Sino po nagsasabi? Yung customer niyo po ba kung ano nilalagay niyo dyan? Yung mga design? Paano po yung ginagawa? Bali tatanungin nila sa customer nila kung ano ilalagay sa lapida. Yung pangalan, yung kapanganakan siya kamatayan. Bali po, ay meron din po nilalagay na sabi ko na dyan. Bali, yung pamilya na rin po talaga yung sabi na. Magkano po yung ganito, yung lapida? Kung magpapagawa po kami, magkano po yung isang lapida? 500 po, pinakamura na po yun. Bali po, magkano rin po yung pinakamahal, tsaka yung bonggang-bonggang lapida? Bali, ang minimum nila is 500, at saka yung pinakamahal yung 800. Salamat po sa paggalak na pag-interview namin sa inyo.